Ang aswang, akala ng iba, nasa probinsya lang. Nakatira sa mga barong-barong, may sariling baryo, may sariling amoy. Pero hindi. Hindi lang sila nandun. Hindi lang sila nakikita sa palayan o sa gitna ng bundok. Minsan, nasa taas lang sila, sa mismong bubong mo. Ako si Renzo, taga Cavite. Walang hilig sa pamahiin. Wala akong pake sa mga kwentong aswang, tiyanak, o kung ano pa yan. Lalo na't lumaki ako sa subdivision, sa gitna ng sibilisasyon. Puro bahay at tricycle ang paligid. Pero nang pumutok ang balita sa barangay namin na may nawawalang sanggol at sumunod ang kwento ng pamilyang parang sinumpa sa kabilang kanto, doon ako nagsimulang maniwala. Kasi sa mismong bubong ng bahay namin, may gumagapang. Sabado ng gabing yon, wala akong pasok kinabukasan, kaya medyo gabi na rin akong natulog. Bandang 12:00, tapos na ako sa ML at paidlip na sana nang bigla akong marinig yung kaluskos sa bubong. Hindi lang basta kaluskos, parang may gumagapang, mabigat, dahan-dahan, parang may nakalapat na mga kuko sa yero. Sa una, akala ko pusa. Madalas yon sa amin. Pero kakaiba to. Hindi ito yung mabilis na tunog ng paa ng pusa. Parang tao. Mabagal, mabigat, sinasadya ang bawat hakbang. Hininaang ko ang electric fan. Para mas marinig ko, pumikit ako, nakikiramdam. Tapos, parang may bumagsak, muntik na kong mapatayo. Kinuha ko agad ang flashlight sa tabi ng kama. Tiningnan ko ang kisame. Wala. Tahimik na ulit, pero hindi ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, sinabi ko sa nanay ko, "Ma, parang may gumagapang sa bubong kagabi." Tumawa lang siya. "Hoy, baka pusa lang yan, o baka gutom ka lang." Sanay siyang binabaliwala ang lahat, pero nung gabing sumunod, may umalulong na aso sa tapat ng bahay namin. Sunod-sunod, hindi normal, at habang tumatahol yung aso, biglang may tumapik sa bintana ng kwarto ko. Makalipas lang ang 2 araw mula nang marinig ko ang kaluskos at yung tapik sa bintana, may tumating na balita sa barangay namin. May nawawalang sanggol. Anak daw yun ng mag-asawang bagong lipat lang sa Phase 3, mga ilang kanto lang mula sa amin. Ayon sa tsismis, natulog sila ng mga bandang 9:00 ng gabi. Tapos paggising nila bandang 5:00 ng madaling araw, wala na yung bata sa crib. Walang basag na bintana, wala ring bakas ng forced entry, parang nawala lang. Nag-ingay ang mga tao sa GC ng barangay. Lahat may teorya. Yung iba sinisisi agad yung kasambahay. Yung iba nambibintang sa kapitbahay na adik daw. Pero may isa akong nabasang komento na tumayo ang balahibo ko. Hindi kaya aswang. Lahat ng nawawalang sanggol dito, madaling araw nangyayari. Pareho lang ang oras. Binura agad yung comment. Pero hindi ko na yun naalis sa isip ko. Kagabi lang, may narinig akong kaluskos sa bubong. Ngayon may nawawalang sanggol. Lumabas ako para bumili ng tinapay. Umaga pa lang, pero parang ang bigat na agad ng hangin. Tahimik ang paligid. Yung mga kapitbahay, parang hindi masyadong nagsasalita. Lalo na nung nadaanan ko yung kanto papuntang Phase 3. May nakapaskil sa poste. Print out ng picture ng baby. May nakasulat na, "Nawawala, tumawag agad kung may alam." Napahinto ako. Tiningnan ko yung litrato. Masaya pa yung ngiti ng bata. Maliit lang, parang bagong panganak. Hindi ko alam kung bakit, pero napalingon ako bigla sa itaas ng bahay kung saan nakapaskil yung papel.
Walang tao. Pero parang may anino akong nakita sa may bandang kisame. Hindi ako sure. Baka guni-guni lang. Pag uwi ko, may bago na namang balita. May isa pang sanggol na ninakaw. Sa kabilang barangay naman. Sunod-sunod. Pare-pareho ng oras. Pareho ng paraan. Hindi ko alam kung paranoia na ba to. Pero nung gabi ulit, habang naghuhugas ako ng pinggan, may narinig akong kaluskos. Mas mabigat na. Mas madiin. Parang nilalakad ang bubong namin ng mabagal. Sumilip ako sa bintana. Tinaas ko ng konti ang kurtina. May anino sa bubong ng kapitbahay namin. Nakayuko. Gumagalaw. Parang hindi tao. Kinabukasan, hindi na ako mapakali. Kahit anong gawin ko, pabalik-balik sa isip ko yung anino sa bubong. Hindi ako sigurado kung totoo yung nakita ko o kung pagod lang ako, pero ang bigat sa dibdib. Para bang may kasunod pa. Habang naglalakad ako papuntang tindahan, nadaanan ko na naman yung bahay sa dulo ng kalsada. Luma na ito, palaging sarado ang gate, at laging may nakasabit na maduming kurtina sa bintana. Doon nakatira si Aling Pilar, matanda na, tahimik, at bihirang lumabas. Sabi ng mga matatanda, may sayad daw. Pero sa totoo lang, walang nakakita sa kanya ng masama. Basta tahimik lang talaga siya. Laging may takip ang ulo, parang may lagnat palagi. Pero minsan, sinasabi ng ibang kapitbahay na madalas siyang makitang gising sa 10 oras ng gabi. Minsan daw, may naririnig silang kakaibang tunog mula sa bahay niya. Parang pagaspas. Minsan, tila iyak ng sanggol. Akala ko kwento lang yon. Pero nung dumaan ako sa harap ng bahay niya, bumukas bigla yung kurtina. Sandali lang, 1 segundo. Pero may mga mata akong nakita. Mapupungay, mapula, at parang hindi mata ng matanda. Parang hayop na gutom. Napasigaw ako sa gulat at agad akong naglakad palayo. Nilingon ko ulit yung bahay. Nakasara na yung bintana. Parang wala akong nakita. Gabi na ulit. Hindi pa rin ako mapakali. Pinilit kong matulog ng maaga. Pero mga 12:00 ng hating gabi, nagising ako sa tunog ng nagkikiskisang yero sa bubong. Hindi lang kaluskos. Parang may mabigat na nilalang na lumalakad palayo sa bubong namin. Papunta sa kabilang bahay. Tumayo ako, dahan-dahang binuksan ang bintana sa likod ng kwarto ko. Yung bubong ng kapitbahay, kita ko mula rito. Wala pang 1 minuto akong nakasilip na may dumaan. Anino, pero hindi ordinaryong anino. May paktak, malalaki. Parang tiklop na banig na may galamay. Hindi malinaw kung tao o hayop, pero sigurado ako, hindi yun pusa. Kinusot ko ang mata ko. Binuksan ko ang flashlight ng phone. Tumapat ako sa bintana at tinutok ang ilaw. Pero wala na. Tahimik. Wala ring hangin. Pero may naiwan sa yero ng kapitbahay. 1 patak ng dugo at ilalim ng bubong nila, may sanggol. Hindi ako nakatulog buong gabi. Kahit anong pilit kong isara ang mata ko, ang naiisip ko lang ay yung pakpak na anino at yung patak ng dugo sa bubong. Parang may puwersang ayaw akong tumigil hanggat hindi ko nalalaman ang totoo. Kinabukasan, maaga akong tumambay sa kanto. Nagsisigarilyo si Mang Tonyo, ang tricycle driver na pinakamasipag sa amin. Palabiro yan palagi. Pero nang tanungin ko tungkol kay Aling Pilar, bigla siyang natahimik. Matagal na yang matanda na yan dito, sabi niya, sabay iwas ng tingin. Hindi mo ba naririnig yung mga iyak ng bata minsan ng madaling araw? Umiling ako. O baka ayoko lang aminin. Nagsalita ulit si Mang Tonyo,
Mahina ang boses. Nakita ko yan minsan sa palengke. Alam mo ba kung anong binili niya? Ano po? Dugo ng baboy, tubong-tubo. Tapos isinalin sa bote na parang alak. Napakagat ako sa labi. Kinilabutan ako. Yung itsura pa lang ni Aling Pilar. Lagi siyang may itim sa gilid ng labi. Parang luma at yung dugo. Pag-uwi ko, naabutan ko si Mama sa teras. Sabi niya, may tumaan daw kaninang madaling araw. Ubot-hubad at balot ng pitik ang paa. Pero mabilis lang. Akala raw niya panaginip. Ngunit ako, hindi na sigurado kung alin ang panaginip at alin ang totoo. Gabing yon, hindi ko na kinaya. Kinuha ko ang lumang hagdan sa likod bahay at umakyat ako sa bubong. Wala akong ibang dalang armas, kundi ang bat na ginamit ko nung high school baseball club pa ako. Tahimik ang paligid. Walang buwan, walang hangin, pero ramdam kong may nagmamasid. Lumakad ako sa pinakadulo ng bubong at doon nakita ko ang isang nilalang. Naka-crouch siya. Mahaba ang buhok, pero hindi ito babae. Kulubot ang balat. Nakalabas ang dila na parang aso. May pakpak sa likod. Maitim at butas-butas. Hindi siya agad tumingin sa akin. Pero nang maramdaman niyang nandoon ako, unti-unti siyang lumingon. Patampi na fakinilabutan ako. Mukha ni Aling Pilar. Hindi mo dapat nakita to, sabi niya. Pero hindi normal ang boses niya. Parang dalawang boses na nagsasalita sabay. Isa'y matanda, isa'y parang demonyo. Umatras ako, nadulas ako sa yero. Pero bago pa ako mahulog, lumipad siya. Sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Nanlilisik ang mata, nangingitim ang gilid ng bibig. Amoy dugo ang hininga. Pero bago niya ako makuha, tumahol ang mga aso ng kapitbahay. Sabay-sabay, parang nasaktan siya. Bigla siyang umatras, lumipad palayo, at nawala sa dilim. Pagkababa ko ng bubong, basang-basa na ako ng pawis. Nanginginig ang tuhod ko, at parang may naiwan pang amoy ng dugo sa ilong ko. Hindi ko alam kung dahil sa takot o sa hangin ng gabi, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi tao si Aling Pilar. Kinabukasan, sinubukan kong sabihin kay Mama ang lahat. Pero syempre, hindi siya naniwala. Akala niya na overwork lang ako o ulang sa tulog. Sinabihan pa niya akong huwag kang maniwala sa mga kwento-kwento. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, may kumaluskus ulit sa bubong. Mas malakas. Parang may gustong pumasok. Tumahol lang sunod-sunod si Bantay, yung aso naming askal. Pero maya-maya lang, tumigil. Napakabilis ng pangyayari. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si Bantay, nakahandusay sa lupa, duguan. Napatakbo ako palabas kahit nanginginig. Hawak ko ulit ang bat, pero wala akong nakita. Wala ring anino, pero may naiwan sa pinto namin. Isang patak ng dugo at isang uko, itim, matulis, hindi pang tao. Mula sa gabi na yon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, gumawa ako ng desisyon. Ayoko nang hintayin pa kung kailan siya susugod ulit. Kung hindi ako paniniwalaan ng iba, ako na lang ang kikilos. Nag-impla ako ng dugo ng manok. Pinakuluan ko, nilagyan ng kaunting asin at luya. Kasi sabi sa mga matatanda, ayaw ng aswang ng maanghang at maalat. Pero kailangan kong gamitin yon bilang bitag. Bandang 11:00 ng gabi, nilagay ko ang dugo sa isang palanggana at inilagay sa harapan ng bahay. Pinatay ko ang ilaw sa labas. At nagkubli ako sa sulok. May hawak na bat at kutsilyo sa likod ng pinto. Tahimik ang paligid. Napakatagal ng oras. Tapos, may narinig akong yabag. Hindi normal na yabag. Mabigat, mabagal, at para bang gumagapang. Sumilip ako. At nakita ko siya. Hindi na siya nagtatago.
Nakadapa siya sa lupa, dinidilaan ng dugo. Mukha pa rin siyang si Aling Pilar, pero hindi na buo ang anyo niya. Lumaki ang bibig niya, kita ang matutulis ng ngipin. Ang mga mata niya, halos maputi na lahat, wala nang itim. Nilakasan ko ang loob ko. Binuksan ko ang ilaw sa porch. Bigla siyang napatras, tumili, tunog na parang baboy na nasugatan. Nagsisigaw ako. "Umalis ka! Alam ko na kung sino ka!" Tumakbo siya tumalon sa bakod na parang hayop at muling nawala sa dilim. Hindi normal na yabag. Mabigat, mabagal, at para bang gumagapang. Sumilip ako at nakita ko siya. Hindi na siya nagtatago. Nakadapa siya sa lupa, dinidilaan ang dugo. Mukha pa rin siyang si Aling Pilar, pero hindi na buo ang anyo niya. Lumaki ang bibig niya, kita ang matutulis ng ngipin. Ang mga mata niya, halos maputi na lahat, wala nang itim. Nilakasan ko ang loob ko. Binuksan ko ang ilaw sa porch. Bigla siyang napaatras. Tumili, tunog na parang baboy na nasugatan. Nagsisigaw ako. "Umalis ka! Alam ko na kung sino ka!" Tumakbo siya, tumalon sa bakod na parang hayop, at muling nawala sa dilim. Pagkatapos ng gabing yon, lumabas na ang balita. Wala na si Aling Pilar. Kinabukasan, nakita ng mga tanod na bukas ang bahay niya. Unang beses sa matagal na panahon. Wala siyang iniwan na gamit. Wala ring bakas kung saan siya pumunta. Pero may amoy. Amoy malansa, amoy luma. Sa loob ng bahay, may nakita silang bote na may lamang itim na likido, balat ng hayop, at larawan ng mga sanggol. Iba't ibang mukha, parang ginupit mula sa mga nawawalang posters. Walang gustong magsalita ng direkta. Pero sa mga bulungan, sa mga sulyap, sa mga tingin ng mga tao sa isa't isa, lahat alam ang totoo. Hindi na siya tao, at hindi siya umalis para lang lumayo. Umalis siya para maghanap ng bago. Lumipas ang mga araw, at unti-unti bumalik ang normal sa barangay. Pero hindi sa akin. Hindi ko makalimutan ang mga nakita ko. Hindi ko makalimutan ang mukha niya habang dinidilaan ng dugo. Yung tunog ng yabag sa bubong. Yung katahimikan pagkatapos. Hindi na rin ako makatulog ng madilim ang kwarto. Laging may ilaw. Laging may kutsilyo sa ilalim ng unan. Laging nakasarado ang mga bintana. Dahil minsan, kapag 3:00 na ng madaling araw, naririnig ko ulit ang kaluskos. Hindi na siya ang nasa bubong. Iba na. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi tatapos ang gutom ng mga gaya niya. At hindi lang siya ang aswang. Maraming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwento ni Tito Juan, mag-subscribe na para updated ka sa mga susunod nating kwento. O kung may kwento ka man, pwede mo isend sa akin sa Messenger para gawin kong kwento.